Kumusta sa inyong lahat? Ako si Renato Benti, isang 35 taong karanasan na lalaki, at ngayon ay susuriin natin ang isang napakahalagang paksa, ang tunay na susi sa pagpapalakas ng kalamnan pagkatapos ng 40. Bitamina D at K2, mas mabisang kasosyo kaysa sa magnesium? Paano kung ang tunay na susi sa pagpapalakas ng kalamnan pagkatapos ng edad na 60 ay hindi matakpuan sa mga protein shake, resistance band, o maging sa magnesium, kundi sa dalawang napapabayaan na bitamina? Natahimik na nagsasayos kung paano nakukumpuni ang iyong makalamnan habang ikaw ay natutulog? Sa loob ng mga dekada, ang magnesium ay pinuri bilang isang mineral para sa pagaling. Kinokontrol nito ang mahigit 300 enzymatic reactions, pinapakalma ang nervous system, at sumusuporta sa pagpapahinga ng kalamnan. Ngunit narito ang nakakagulat na katotohanan. Habang tayo ay tumatanda, dalawang partikular na bitamina ang nagsisimulang maging sentro ngang kung paano pinapanatili nga ating katawan ang kalamnan, nagpapagana ng mga signal ng paglaki, at pinipigilan ang mabagal na paginaeng lakas na tinatanggap ng maraming tao bilang hindi maiwasang bahaging pagtanda. Ang pagkawalang kalamnan pagkatapos ang 60, na kilala bilang sarcopenia, ay hindi lamang tungkol sa pagina. Ito ay tungkol sa pagkawalang resilience sa cellular level. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng paglalakad ng may kumpiyansa o pagpupumilit na bumangon mula sa upuan, sa pagitan ng kalayaan at pagiging umaasa. Sa ugat ng prosesong ito ay nakasalalay ang isang cascade ng molecular events na kinabibilangan ng pamamaga, paginang ng mitochondrial, at nutrient signaling. Ngayon, narito ang nakakagulat na bahagi. Ang pananaliksik sa nakalipas na dekada ay nagsiwalat na ang ilang bitamina ay direktang nagre-regulat ng muscle protein synthesis, calcium handling, at managing ang mitochondrial biogenesis na nagpapagana sa endurance ng kalamnan. Hindi ito ma-exotic compound o experimental na gamot. Ito ay manutrient na kinikilala ng karamihan sa matatanda ngunit lubhang minamaliit. Narito kung ano ang nangyayari sa ilalim nga ibabaw. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga muscle cell ay nagiging mas hindi tumutugon sa mga anabolic signal tulad ng amino acid at insulin. Ang phenomenon na ito ay tinatawag na anabolic resistance. Isipin ito na parang nawawalan ng kakayahan ang iyong mga muscle cell na marinig ang mga signal ng paglaki na dating malinaw na naririnig. Ang mitochondria, ang mga powerhouses ng mga cell na ito, ay gumagawa din ng mas maraming reactive oxygen species na humahantong sa banayad na talamak na pamamaga na nakakasira sa pagkukumpuni ng kalamnan. Ang resulta ay isang mabagal, tahimik na pagkawalan ng tissue na unti-unting lumilitaw bawat taon. Ngunit narito ang pag-asa. Ipinakita ng ilang bitamina na baliktarin ang prosesong ito. Muli nilang pinapagana ang parehong genetic pathway na hindi direktang sinusuportahan ng magnesium, ngunit may mas tumpak na pag-target. Nakakaapekto sila sa calcium metabolism, mitochondrial activity, at managing sa gene expression na may kaugnayan sa muscle regeneration. Ipinakita ng ilang pag-aaral na kapag ang mga bitamina na ito ay na-optimize, ang lakas at paggaling ng kalamnan ay maaring bumuti ng malaki sa loob ng ilang linggo, kahit na walang pagbabago sa damingang pagsasanay. Sa ating pag-usapan ngayon, susurin natin kung paano ang dalawang bitamina na ito ay mas mahusay kaysa sa magnesium sa kontekstong pagpapalakas ng kalamnan, lalo na para sa mga matatanda na lampas 60. Tatalakayin natin kung ano ang nangyayari sa cellular level, kung bakit ang karamihan sa mga tao ay may kakulangan ng hindi namamalayan, at eksaktong kung paano ito ay optimize sa pamamagitan ng pagkain, sikat ng araw, at tamang oras ng pag-inom ng supplement. Sa pagtatapos ng pag-uusap na ito, maunawaan mo hindi lamang kung aling dalawang bitamina ang pinakamahalaga, kundi pati na rin kung paano buhayin ang natural na makina ng pagpapalakas ng kalamnan ng iyong katawan sa magdamag sa pamamagitan lamang ng pakikipagtulungan sa iyong biology sa halip na labanan ito. Magsimula tayo sa pagtingin sa ilalim ngang ibabaw sa kung ano ang aktwal na nangyayari sa loob ng muscle cell habang tayo ay tumatanda. Dahil ang nakikita natin sa labas, mas mahinang lakas ng hawak, mas mabagal na pagaling,
o pagliit ng tono ng kalamnan ay nagsisimula ng magadekada ng mas maga sa cellular level. Sa edad na 50 hanggang 60, ang komunikasyon sa pagitan ng ating nervous system, hormones, at tissue ng kalamnan ay nagsisimulang masira. Hindi lamang ito paktanda. Ito ay biology na tumutugon sa naipon na stress. Ang mitokondriya sa loop ng muscle fibers, ang maliliit na pabrika ng enerhiya, ay nagsisimulang gumawa ng mas kaunting adenosine triphosphate, ang molekula na nagpapagana sa bawat pagkontra ng kalamnan. Ngunit habang bumaba ang produksyon ng enerhiya, may iba pang tumataas, ang oxidative stress. Isipin ito na parang isang lumang makina na hindi gaanong mahusay magsunong gasolina at naglalabas ng mas maraming usok. Ang usok na iyon ay free radical damage na nakakasira sa mga protina, lipid, at mitochondrial DNA. Sa paglipas ng panahon, ang micro damage na ito ay nagpapahina sa cell na tumugon sa mismong nga nutrient at hormone na dating nag-trigger ng paglaki. Ito ang pinakmulan ng anabolic resistance. Kapag ang mga muscle cell ay tumitigil sa pakikinig sa mga signal ng paglaki mula sa mga amino acid, insulin, o ehersisyo. Ngayon, maraming tao ang lumalapit sa magnesium bilang pantulong sa paggaling at may magandang dahilan. Pinapatatag ng magnesium ang adenosine triphosphate, sumusuporta sa daan-daang reaksyon ng enzyme, at pinaparelax ang makalamnan pagkatapos ng pagkontra. Ito ay kritikal. Ngunit narito kung saan naroroon ang nuansa, ang magnesium ay gumagana sa downstream. Sinusuportahan nito ang mga proseso kapag ang cell ay gumagana na ng maayos. Kung ang upstream communication, ang genetic at mitochondrial signaling ay may kapansanan, hindi ganap na may babalik ng magnesium ang pagpapalakas ng kalamnan ng mag-isa. Upang ilarawan ito, isipin na sinusubukan mong diligan ang isang hardin kung ang hose ay nakabuhol malapit sa gripo. Maaari kang magbuhos ng lahat ng tubig na gusto mo sa dulo ng hose, ngunit maliban kung ayusin mo ang pagbara na iyon sa upstream, napakaliit lamang ang talagang umaabot sa lupa. Tinutulungan ng magnesium ang dulo ng hose, ngunit ang mga bitamina na tatalakayin natin sa lalong madaling panahon ay nagayos mismo ng buhol. Ibinabalik nila ang signaling na nagsasabi sa cell kung paano makumpuni at magpalakas. Narito ang ipinapakitang ng pananaliksik. Habang ang mga matatanda ay lampas 60, ang mas ng kalamnan ay maaring bumaba ng 3 hanggang 5% bawat dekada. Kahit nasa mga individual na medyo aktibo, bumababa ito ng mas mabilis sa mga may kakulangan sa partikular na bitamina na kasangkot sa calcium handling, gene activation, at mitochondrial efficiency. Nakakasagabal ang mga kakulangan na ito sa pagkontra, pagpapalakas, at pagaling ng kalamnan, na lumilihang isang vicious cycle kung saan ang mas kaunting aktibidad ay humahantong sa mas maraming pagina. Ang nakakapaglinlang sa prosesong ito ay madalas itong nagsisimula ng tahimik. Lumilitaw ang pagkapagod bago ang nakikitang pagkawalang kalamnan. Bumaba ang kalidad ng pagtulog, hindi gaanong stable ang balanse, at mas matagal gumaling ang maliliit na pinsala. Ito ang mga maagang biochemical signal na ang internal nutrient machinery ng kalamnan ay naubusan ng mga pangunahing coactors. Kaya, habang ang magnesium ay nananatiling isang mahalagang mineral para sa paggaling, ito ay parang pagpapanatiling ng istruktura ng isang bahay nang hindi kinukumpuni ang electrical wiring. Maaring kumurap ang ilaw, ngunit mas malalim ang tunay na issue. At ang mas malalim na issue, ang mitochondrial signaling at vitamin-driven gene regulation, ay kung saan nakasalalay ang tunay na kapangyarihan upang baliktarin ang paginang kalamnan. Kung ang breakdown na ito ay tumutugon sa iyo sa ngayon, pindutin ang like button, mag-iwan ng mabilis na komento, at mag-subscribe. Nakakatulong ito upang mas maraming tao ang makatuklas ng ganitong uri ng health content na batay sa agam. Susunod, susuriin natin ang unang bitamina na mas mahusay kaysa sa magnesium pagdating sa pagpapalakas ng kalamnan sa magdamag at kung paano ito direktang gumagana sa iyong mitokondriya habang ikaw ay natutulog. Ang unang bitamina na patuloy na mas mahusay kaysa sa magnesium sa pagpapalakas ng kalamnan, lalo na para sa mga matatanda na lampas 60, ay ang bitamina D. Ngunit hindi lamang para sa mga dahilan na iniisip ng karamihan sa mga tao. Karamihan sa atin ay iniugnay
ang bitamina D sa kalusugan ng buto. Madalas itong tinatawag na sunshine vitamin, kilala sa pag-regulate ng calcium absorption at pagsuporta sa skeletal strength. Ngunit narito ang inililinaw ngayon ng pananaliksik. Ang bitamina D ay higit pa sa isang nutrient para sa buto. Ito ay isang hormone-like regulator na nakaimpluwensya sa mahigit 200 genes, kabilang ang maresponsable para sa pagkukumpuning kalamnan, produksyon ng enerhiya ng mitokondrial, at synthesis ng protina. Narito kung ano ang nangyayari sa cellular level. Ang bitamina D ay kumakabit sa isang partikular na receptor sa loop ng muscle cell, ang vitamin D receptor o VDR. Kapag ang receptor na ito ay na-activate, pinapagana nito ang isang kaskade ng genes na sumusuporta sa paglaki ng muscle fiber, satellite cell activation, at mitochondrial biogenesis. Ang satellite cells ay parang built-in stem cells ng kalamnan. Tahimik silang nakaupo hanggang sa gisingin sila ng isang pinsala, ehersisyo, o signal ng nutrient upang kumpunihin at palakasin ang mga fibers. Sa mga matatanda, ang mga satellite cell na ito ay madalas na nagiging dorman, na nag-ambag sa mas mabagal na pagaling at muscle atrophy. Ngunit kapag ang antas ng bitamina D ay na-optimize, ipinapakita ng pananaliksik na ang mga cell na ito ay muling nabubuhay, na nagpapabuti sa pagpapalakas at lakas. Ilang pag-aaral ang sumusuporta sa mekanismong ito. Isang clinical trial sa Journal ng Clinical Endocrinology and Metabolism ang natagpuan na ang mga matatanda na may antas ng bitamina D na higit sa 30 nanograms bawat mililitro ay nagpapanatili ng mas malaking muscle mass at lakas kumpara sa mga may kakulangan. Ibinunyag ng isa pang pag-aaral sa American Journal of Clinical Nutrition na ang suplementasyon ng bitamina D ay nagpabuti ng laki ng muscle fiber, lalo na ang mga fast-twitch fibers na responsible para sa lakas at balanse, dalawang katangian na madalas na nawawala habang tumatanda. Ngayon, bakit mas mahusay ang bitamina D kaysa sa magnesium sa kontekstong ito? Dahil ang bitamina D ay hindi lamang tumutulong sa pagpapahinga ng kalamnan, direkta nitong kinokontrol ang calcium transport sa muscle cell. Ang prosesong ito ang tumutukoy kung gaano kahusay ang pagkontra at pagaling ng mga kalamnan. Kapag may kapansanan ang calcium signaling, mas mabilis mapagod ang mga kalamnan at mas mabagal gumaling. Ibinabalik na bitamina D ang calcium flux na ito na mahalagang pinipino ang electrical rhythm na nagpapagana sa lakas ng kalamnan. Pahintulutan mo akong ipaliwanag ito sa isang simpleng analohiya. Isipin ang iyong mga kalamnan bilang isang orkestra. Ang magnesium ay parang rhythm section, pinapanatili ang steady na beat, ngunit ang bitamina D ang konduktor. Ito ang nagbibigay ng hudyat sa bawat section na nagsisinchronize ng timing at intensity. Kung walang konduktor, ang ritmo lamang ay hindi makakalihan ng armonya. Sa kasamaang palad, maraming matatanda na lampas 60 ang lubhang may kakulangan. Ang kombinasyon ng mas kaunting sikat ng araw, nabawasan ang synthesis ng balat, at pagbaba ng conversion sa atay at bato ay nangangahulugang ang antas ng bitamina D ay madalas na bumaba sa ibaba ng optimal thresholds. Ang kakulangan na iyon ay tahimik na nakakasira sa metabolismong kalamnan bago lumitaw ang mga sintomas. Kaya, paano natin ito ayusin? Narito ang mga praktikal na hakbang. Gumugol ng hindi bababa sa 20 minuto sa natural na sikat ng araw-araw kung posible, na naglalantat ng mga braso at binti. Magsama ng mga pagkaing mayaman sa bitamina D tulad ng salmon, sardinas tulad ng sardinas sa lata na popular sa Pilipinas, yolks ng itlog, at fortified na gatas o plant-based na gatas. Isaalang-alang ang suplementasyon sa D3 foam, cholecalciferol, na iniinom kasama ng pagkain na naglalaman ng malusok na taba upang mapahusay ang absorption. Subaybayan ang antas ng iyong dugo. Ang optimal na saklaw para sa paggana ng kalamnan ay lumilitaw na sa pagitan ng 40 at 60 nanograms bawat mililitro, bagaman nag-iba ang individual na pangangailangan. Hindi ito tungkol sa paghabol ng matataas na numero, kundi ang pagpapanumbalik ng komunikasyon ng biological na nagpapahintulot sa iyong makalamnan na marinig muli ang mga signal. Kung nasiyahan ka sa pagtalakay na ito, isaalang-alang ang pag-subscribe.
Nagpo-post ako lingguhang malalim na pagtalakay sa longevity science at nutrient optimization. Susunod, susuriin natin ang pangalawang bitamina, ang perpektong kasosyo sa bitamina D na nakumpleto sa sinerginan, pagpapalakas ng kalamnan na ito sa pamamagitan ng pagtiyak na ang calcium at enerhiya ay idirekta ng tumpa kung saan pinakamahusay na kailangan ng iyong mga kalamnan. Kung ang bitamina D ang konduktor ng orkestra, kung gayon ang bitamina K2 ang stage manager na tinitiyak na bawat nota ay tumutuktok sa tamang lugar. Makasama, bumubuo silang isa sa mga pinakamakapangyarihang nutrient partnership sa katawan ng tao, lalo na pagdating sa pagpapalakas ng kalamnan, kontrol ng calcium, at metabolic vitality. Ang bitamina K2 ay madalas na hindi naunawaan o natatabunan ng kamag-anak nito na bitamina K1 na pangunahing sumusuporta sa blood clotting. Ngunit ang bitamina K2 ay may ganap na ibang papel. Ito ay kumikilos bilang isang biochemical traffic director na gumagabay sa calcium palabas ng daluyan ng dugo at papasok sa mga tissue kung saan ito nararapat, mga buto, ngipin, at o skeletal muscle. Kung walang sapat na K2, ang calcium na tinutulungan ng bitamina D na maabsorb ay maring mapunta sa maling lugar na naipon sa mga arterya o malambot na tissue sa halip na palakasin ang kalamnan at buto. Narito kung ano ang nangyayari sa cellular level. Ang bitamina K2 ay nagpapagana ng dalawang critical na protina, osteocalcin at matrix GLA protein. Ang mga protina na ito ay nangangailangan ng K2 upang maging carboxylated na nangangahulugang simpleng pinagana. Kapag aktibo, iniugnay nila ang calcium ng may kahangahangang katumpakan sa mga muscle cell. Nakakatulong ito na mapanatili ang malusog na calcium gradients, ang eksaktong electrical rhythm na kumokontrol sa pagkontra at pagpapahinga. Kapag balanse ang ritmong ito, mas mabilis na gumagaling ang mga kalamnan, gumagawa ng mas maraming lakas, at nagpapanatili ng endurance. Ngunit ang mga benepisyong K2 ay hindi nagtatapos sa pamamahalang calcium. Ipinakitaan, pananaliksik sa Journal of Gerontology, na ang bitamina K2 ay nagpapabuti ang paggana ng mitochondrial at nagbabawas ang oxidative stress sa mga tumatandang muscle fibers. Ang isa pang pag-aaral na inilathala sa nutrients ay natakpuan na ang suplementasyon ng K2 ay nagpabuti nga pagganap na ang kalamnan at lakas ang hawak sa mga matatanda, lalo na kapag pinagsama sa bitamina D. Makasama, ang dalawang bitamina na ito ay bumubuong tinatawag na mananaliksik na nutrient synergy, isang biological partnership na nagre-regulate ng production ng enerhiya, calcium signaling, at gene expression para sa pagpapanatili ng kalamnan, habang ang bitamina D ay nagpapagana ang blueprint para sa muscle protein synthesis. Tinitiya ang bitamina K2 na ang calcium at enerhiya ay mahusay na idirekta upang may sakatuparan ang planong iyon. Pahintulutan mo akong ilarawan ito sa isang simpleng analohiya. Isipin ang bitamina D bilang arkitekto na gumagawa ng blueprint para sa isang matibay na bahay, habang ang bitamina K2 ang construction manager na nagsisiguro na ang mga materyales ay dumating sa tamang lugar. Kung walang K2, ang calcium ay maaring maligaw, na humahantong sa structural weakness kung saan ang lakas ay nilayon. Para sa mga matatanda na lampas 60, ang partnership na ito ay nagiging mahalaga. Iminumungkahingang magpag-aral na ang kakulangan sa bitamina K2 ay maaring mag-ambag sa arterial calcification, paninigas ng kasukasuan, at mas mabagal na tugon ng kalamnan. Ang pag-optimize ng K2 ay maaring mapabuti ang muscular at cardiovascular resilience, isang napakahalagang kombinasyon para sa mahabang buhay. Narito kung paano ito ay optimize. Magsama ng mga fermented na pagkain na mayaman sa K2, tulad ng buro o sinigang na may fermented na gulay kung applicable, at keso. Kung gumagamit ng supplements, pumili ng MK2 form ng bitamina K2 na may mas mahabang half-life at mas mataas na bioavailability kaysa sa MK4 form. Laging ipares ang K2 sa bitamina D at isang maliit na halaga ng malusog na taba sa pagkain upang mapahusay ang absorption. Kung ikaw ay umiinom ng anticoagulant medication, kumonsulta sa iyong doktor bago mag-supplement dahil ang bitamina K2
ay maaring makaapekto sa clotting pathway. Kapag ang dalawang bitamina na ito, D3 at K2, ay gumagana ng makasama, gumagawa sila ng isang bagay na hindi magagawa ng magnesium ng mag-isa. Ibinabalik nila ang komunikasyon sa pagitan ng calcium metabolism, gene expression, at mitochondrial activity. Ibinabalik nito ang armonya ng kalamnan, lalo na sa panahon ng malalim na pagtulog kung kailan nangyayari ang karamihan ng pagkukumpuni ng tissue. Bago tayo magpatuloy, isang mabilis na paalala. Kung nasiyahan ka dito, pindutin ang like button, may comment at may subscribe. Malaki ang naitutulong nito sa paglago ng komunidad na ito at nagbibigay daan sa mas maraming tao na matuklasan ang mga kasangkapan na batay sa ebidensya para sa mahabang buhay at sigla. Susunod, susuriin natin kung paano gumagana ng makasama ang bitamina D, bitamina K2, at magnesium dahil mayroon pa ring mahalagang sumusuportang papel ang magnesium. Ang pag-unawa sa synergy na ito ang susi upang maabot ang maksimum na pagaling ng kalamnan at lakas pagkatapos ng 10. Pagdating sa pagpapalakas ng kalamnan, walang isang nutrient ang gumagana ng mag-isa. Ang biology ay gumagana sa symphony. Bawat molekula, enzyme, at coactor ay may papel sa isang mas malaking orkestrasyon ng enerhiya at pagkukumpuni. At pagdating sa kalusugan ng kalamnan pagkatapos ng 60, ang trio ng bitamina D, bitamina K2, at magnesium ay bumubuo ng isa sa mga pinakamakapangyarihang alyansa ng nutrient na kilala sa agam. Narito kung ano ang nangyayari sa cellular level. Ang bitamina D ay kumikilos bilang signal. Pinapagana nito ang mga genes na nagtuturo sa iyong katawan na sumipsip ng calcium at bumuo ng muscle proteins. Ang bitamina K2, ang direktor. Tinitiyak nito na ang calcium ay ginagamit ng tama, na ginagabayan ito sa mga tisyu ng kalamnan at buto sa halip na hayaan itong tumigas, ang maarterya o manigas ang makasukasuan. Samantala, ang magnesium ang stabilizer. Pinapanatili nito ang adenosine triphosphate, ang currency and enerhiya ng katawan, sa aktibong anyo nito at nagpapahintulot sa mga reaksyon na pinapagana ng bitamina na maganap. Isipin ang trio na ito bilang isang three-part circuit. Pinapagana ng bitamina D ang switch. Idirekta ng bitamina K2 ang agos at pinapanatili ng magnesium ang mayos na pagdaloy ng enerhiya. Alisin ang alinman sa kanila at humina ang circuit. Kinakailangan ang magnesium para sa conversion ng bitamina D sa aktibo nitong hormonal form, calcitriol. Kung walang sapat na magnesium, kahit na mag-supplement kang bitamina D, maaring hindi ito ganap na magamit ng iyong katawan. Gayun din, kung walang bitamina K2, ang calcium na dinadala ng bitamina D sa sirkulasyon ay maaring mapunta sa hindi nararapat na lugar. Sa mga arterya sa halip na sa mga kalamnan o buto, ipinaliliwanag ng maselan na interplay na ito kung bakit ang ilang pag-aral ay nagpapakitang nakakadismaya na resulta kapag ang bitamina D ay iniinom ng mag-isa. Hindi ang bitamina ang bumabagsak, kundi ang nawawalang synergy. Isang pag-aral sa magnesium research ang natagpuan na ang mga individual na may sapat na magnesium status ay nangangailangan ng mas kaunting suplementasyon ng bitamina D upang makamit ang parehong antas ng serum kumpara sa mga may kakulangan sa magnesium. Ipinakita ng isa pang pag-aaral sa nutrients na ang pinagsamang suplementasyon ng bitamina D, bitamina K2, at magnesium ay nagpabuti ng mga marker ng pagganap ng kalamnan at nagpababa ng pamamaga sa mga matatanda ng mas epektibo kaysa sa anumang isang nutrient lamang. Mula sa pananaw ng mahabang buhay, ang trio na ito ay nakakaimpluensya hindi lamang sa pagganang kalamnan, kundi sa buong metabolic network, mula sa glucose control hanggang sa kahusayan ng mitochondrial. Binabawasan ng magnesium ang oxidative stress sa loob ng mitochondria, sinusuportahan ng bitamina K2 ang electron transport at pinapahusay ng bitamina D ang produksyon ng muscle mitochondria mismo. Magkasama, muli nilang pinoprograma ang tumatandang tissue ng kalamnan patungo sa pagpapalakas sa halip na pagkasira. Kaya, paano ito mailalapat sa praktikal na paraan? Siguraduhin na natutugunan mo ang pang-araw-araw na pangangailangan ng magnesium sa pamamagitan ng mga pagkain tulad ng dahon ng gulay tulad ng kangkong o malunggay,
almonds, buto ng kalabasa, at dark chocolate o sa isang glycinate o malate supplement para sa mas mahusay na absorption. Pagsamahin ang bitamina D3 at K2 sa MK7 form sa loop ngang parehong pakain na naglalaman ngang malusok na taba tulad ng langis ng oliba, avocado, o mataba na isda tulad ng bangus o tuna. Layunin ang balanse, hindi labis. Ang labis na suplementasyon ng anumang isang nutrient nang walang iba ay maaring makasira sa network na ito. Ang layunin ay armonya, hindi intensity. Suportahan ang synerging nutrient na ito sa nakakapagpabalik na pagtulog dahil ang muscle protein synthesis ay tumataas sa panahon ng malalim na pagtulog sa ilalim ng regulasyon ng hormonal na nakasalalay sa mikronutrient na ito. Ito ang itinuturo sa ating ng modernong nutritional science na ang solusyon sa paghina ng kalamnan ay hindi isang solong tableta kundi isang coordinated na biological orchestra. Kung nakita mong kapakipakinabang ito, itap ang like button at ibahagi ang iyong mga inisip sa mga komento. At siyempre, mag-subscribe kung gusto mo ng mas malalim na pagtalakay sa nutrition at longevity science. Susunod, tatalakayin natin ang mga lifestyle amplifier. Kung paano ang sikat nga araw, tamang oras ng ehersisyo, at partikular na pagkain ay maaring magparami nga epekto ng mga bitamina na ito at tunay na buhayin ang kakayahan na iyong katawan na palakasin ang kalamnan sa magdamag. Narito ang isang kahangahangang bagay tungkol sa biology. Ang manutrient ay hindi kailanman gumagana ng mag-isa at hindi rin tayo. Ang pagiging epektibong anumang bitamina o mineral ay nakasalalay hindi lamang sa kung gaano karami ang iyong iniinom, kundi pati na rin sa kung paano ka nabubuhay. Ang pagtulog, sikat ng araw, paggalaw, at maging ang oras ng pagkain ay tumutukoy kung gaano kahusay ang manutrient na ito nakikipag-ugnayan sa iyong mga cell. Kapag naunawaan mo ang mga amplifier na ito, maaari mong baguhin ang ordinaryong nutrisyon sa isang makapangyarihang diskarte sa mahabang buhay. Magsimula tayo sa sikat ng araw, ang pinakanatural na amplifier ng vitamina D at mitochondrial energy. Ang balat ay hindi lamang isang harang, ito ay isang matalinong biochemical factory. Kapag ang ultraviolet B rays ay tumama sa balat, binago nila ang cholesterol sa vitamina D3 na pagkatapos ay naglalakbay sa atay at bato para sa activation. Ang prosesong ito na pinapagana ng sikat ng araw ay higit pa sa paggawa ng vitamina D. Pinapatunayan din nito ang iyong circadian rhythm, inaayon ang masiklo ng hormonal at nakpapataas ng serotonin na lahat ay nakpapabuti ng pagtulog at pagaling ng kalamnan. Para sa mga matatanda na lampas 60, ang kakayahan ng balat na synthesize ang vitamina D ay bumababang halos 50% na nagpapahiwatig na mas kritikal ang pagkalantad sa sikat ng araw sa umaga. Ang 10 hanggang 20 minuto walang filter na sikat araw sa mga braso at binti bago magtanghali ay maaring sumuporta sa synthesis vitamina D at circadian alignment. Ipagsama iyan sa isang gabi na routine na naglilimita sa maliwanag na artificial na ilaw at lilika kang hormonal rhythm na kinakailangan para sa malalim na nakakapagbalik na pagtulog, ang mismong oras kung kailan nangyayari ang pagkukumpuni ng kalamnan at pagbabago ng mitochondrial. Susunod ay ang oras at uring ng ehersisyo. Ang tissue ng kalamnan ay tumutugon sa mechanical stress tulad ng isang living antenna. Ang resistance training, kahit nakatamtaman, ay nakpapatas na ekspresyon na vitamin D receptors sa loop ng muscle fibers. Sa madaling salita, mas marami kang galaw, mas tumutugon ang iyong mga kalamnan sa vitamina D at K2. Para sa mga matatanda, isang kombinasyon na strength training 2 hanggang 3 beses sa isang linggo at pang-araw-araw na mababang intensity na paggalaw tulad na paglalakad o magaan na pagbibisikleta ay nagbibigay ng perpektong stimulus para sa pagkukumpuni na pinapaganan ng nutrient. Ang oras ng nutrisyon ay isa pang amplifier. Ang pag-inom ng vitamina D at K2 supplements kasama ng iyong pinakamalaking pagkain na naglalaman ng taba tulad ng salmon, langis ng oliba o itlog ay nakpapahusay sa absorption ng hanggang 50%. Samantala,
Ang antas ng magnesium ay maring bumaba pagkatapos ng matinding ehersisyo o sa panahon ng stress. Kaya, ang pagpapalit sa gabi ay maring mapabuti ang kalidad ng pagtulog at pagpapahinga ng kalamnan sa magdamag. Pagkatapos ay ang pagtulog mismo, ang pinaka-underrated anabolic stimulus. Sa panahon ng malalim na pagtulog, ang growth hormone at testosterone ay tumataas, ang muscle protein synthesis ay bumibilis, at ang mitochondrial biogenesis ay na-trigger. Kung walang sapat na pagtulog, maging ang pinaka-perpektong diskarte sa nutrient ay nawawalan ng bisa. Layunin ang 7 hanggang 9 na oras ng dekalidad na pagtulog sa isang malamig, madilim na kapaligiran na mas mabuti na nakayon sa iyong natural na circadian rhythm. Sa wakas, pamamahala ng stress. Ang talamak na stress ay nagpapataas ng cortisol, isang hormone na direktang sumasalungat sa pagkukumpuni ng kalamnan. Ang meditation, breathwork, o simpleng paglalakad sa kalikasan sa loob ng 15 minuto araw-araw ay maring magpababa ng cortisol at mapabuti ang nutrient absorption. Ang ma-amplifier na ito ay hindi lamang sumusuporta sa vitamina D at K2, pinaparami nila ang kanilang epekto. Ginagawa nila ang biochemical potential sa biological performance. Bago tayo magpatuloy, isang mabilis na paalala. Kung nasiyahan ka sa seryeng nga pananaw na ito, pindutin ang like button, makomento sa ibaba, at mag-subscribe sa channel. Nakakatulong ito sa paglago ng komunidad na ito at nagdadala ng edukasyon sa mahabang buhay na batay sa agham sa mas maraming tao. Susunod, tatalakayin natin ang seksyon 8, kung saan bibigyan kita ang kumpletong step-by-step na blueprint upang maibalik ang siglang kalamnan, palakasin ang mitokondriya, at muling itayo ang natural na resilience na iyong katawan, lahat gamit ang mga prinsipyo na tinalakay natin sa ngayon. Sa puntong ito, nasakop na natin ang cellular science, ang nutrient synergy, at ang lifestyle amplifiers. Ngayon, oras na upang pagsama-samahin ang lahat na iyon sa isang malinaw, praktikal na blueprint na maaari mong sundin araw-araw. Isa na nagpapalakas ng kalamnan sa magdamag sa pamamagitan ng pag-ayon ng nutrisyon, ritmo at pagaling. Isipin ito hindi bilang isang plano ngang suplemento, kundi bilang isang 24 oras na siklo ngang pagpapalakas ng kalamnan. Bawat pagpipilian mula sa sikat ng araw sa umaga hanggang sa iyong pagkain sa gabi ay nagsasanya sa iyong katawan upang kumpunihin o humina. Lakarin natin ito ng hakbang-hakbang. Umaga, i-activate ang iyong biological clock. Simulan ang iyong araw na may 10 hanggang 20 minuto ng direktang pagkalantad sa sikat ng araw bago magtanghali. Ang liwanag na ito ay nagtitrigger ng synthesis ng vitamina D sa balat at nagsisynchronize ng iyong circadian rhythm. Ipagsama ito sa hydration at light movement, marahil isang lakat o magaan na pag-unat. Ang paggalaw sa umaga ay nagpapagana ng mga reseptor na insulin sa kalamnan na nagpapabuti na nutrient uptake sa buong araw. Kung mas gusto mong mag-supplement na vitamina D at K2, ito ay isang perpektong oras. Uminom ng vitamina D3 2,000 hanggang 4,000, EU at vitamina K2 100 hanggang 200 micrograms ng MK7, kasama ng iyong unang pagkain na naglalaman ng malusok na taba. Ito ay maaring maging itlog na niluto sa langisang oliba, avocado toast, o isang almusal na mayaman sa isda tulad ng daing na bangus o tinapa. Tinitiyak ng taba ang tamang absorption ng mga fat-soluble na vitamina na ito, tanghali, pakainin at panatilihin. Sa tanghalian, unahin ang mga pagkaing mayaman sa protina, humigit kumulang 30 gramo ng dekalidad na protina mula sa isda tulad ng tilapia o galunggong, manok, beans tulad niga, munggo, o lentil. Ang halagang ito ay nagpapalakas ng muscle protein synthesis, lalo na sa mga matatanda na nakakaranas ng anabolic resistance. Pagsamahin ito sa mga pagkaing mayaman sa magnesium tulad ng dahon ng gulay tulad ng kangkong o pechay, quinoa at almonds. Ang layunin dito ay magbigay ng mga hilaw na materyales para sa pagkukumpuni at ang mag-coactor na nagpapahintulot sa iyong muscle na gamitin ang maito ng mahusay. Hapon, paggalaw at mitokondriya. Sumali sa resistance o strength training 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Mas mabuti sa hapon kapag ang temperatura ng katawan at elasticity ng kalamnan ay pinakamataas.
Ipinapakita ng mga pag-aral na ang timing na ito ay nagpapabuting lakas at nagbabawas ng panganib ng pinsala kahit na maikling session, 15 hanggang 20 minuto, ay maaring kapansin-pansing mapabuti ang muscle protein synthesis kapag pinagsama sa sapat na vitamina D at K2 status. Gabi, paggaling, at pagbabago. Dito nangyayari ang mahikang pagpapalakas ng kalamnan sa magdamag. Uminom ng magnesium glycinate o malate 200 hanggang 400 mg sa gabi kasama ng hapunan o bago matulog. Ang form na ito ay banayad sa panunaw, sumusuporta sa pagpapahinga ng kalamnan at nagpapabuti ng kalidad ng pagtulog. Siguraduhin na ang iyong hapunan ay naglalaman ng dahan-dahang natutunaw na carbohydrates tulad ng kamote o lentils na nakakatulong sa pagregulat ng cortisol at nagtataguyod ng malalim na pagtulog. Pagkatapos ay lumihang kapaligiran para sa pagaling. Dimin ang mailaw pagkatapos ng paglubog ng araw. Iwasan ang mga screen 1 oras bago matulog. Palamigin ang iyong silid sa 65 hanggang 68 degree F. Sa panahon ng malalim na pagtulog, ang iyong growth hormone at mitochondrial repair ay tumataas na nagpapahintulot sa mga bitamina at mineral na iyong ininom sa buong araw na gawin ang kanilang nakakapagpabalik na gawain. Lingguhang diskarte. Gumugol ng oras sa labas ng bahay ng maraming araw sa isang linggo upang mapanatili ang sintesis ng vitamina D. Magsama ng mga fermented na pagkain tulad ng natto kung available at tinatanggap sa kultura, keso, o kimchi para sa natural na vitamina K2. Magpalit-palit sa pagitan ng light at resistance training days at magsama ng hindi bababa sa isang buong araw ng pahinga upang payagan ang kumpletong pagaling. Kapag inayon mo ang mga pang-araw-araw at lingguhang ritmo na ito, ang iyong katawan ay nagsisimulang gumana tulad ng dati nitong ginagawa dekada na ang nakalipas, mas malakas, mas matibay, at metabolically flexible. Ang blueprint na ito ay hindi isang panandaliang solusyon. Ito ay isang sustainable rhythm, isa na nagbabago ng nutrient science sa longevity practice. Susunod, tatalakayin natin ang seksyon 9, ang konklusyon, kung saan susumahin natin ang mga pangunahing pananaw, muling ikokonekta ang agham sa mas malaking larawan ng pagtanda at sigla, at magtatapos sa isang makapangyarihang hamon upang kumilos ngayong linggo. Kung mayroong isang katotohanan na dapat tandaan mula sa lahat ng ating tinalakay, ito ay ito. Ang pagtanda ay hindi isang pasif na pagina. Ito ay isang proseso na hinuhubog araw-araw ng mga signal na ibinibigay natin sa ating sarili sa pamamagitan ng mga nutrien, liwanag, paggalaw, at pahinga. At kahit pagkatapos ng 60, ang mga signal na iyon ay maaari pa ring magpagana ng parehong molecular pathway na nagpapagana ng kabataan, lakas, at resilience. Nagsimula tayo sa isang simpleng tanong. Paano kung dalawang bitamina ang makapagpapalakas ng kalamnan ng mas mahusay kaysa sa magnesium sa magdamag? Ang sagot, tulad ng nakita natin, ay hindi sa pagpapalit, kundi sa muling pagpapagana, pagpapanumbalik na cellular communication sa pagitan vitamina D, vitamina K2 at magnesium, at pagayon sa natural na ritmonggan, pagkukumpuningan iyong katawan. Ang vitamina D ay muling nagpapagana ng genetic blueprint para sa muscle regeneration. Idirekta ng vitamina K2 ang calcium at enerhiya ng tumpa kung saan sila pinakamahalaga. Pinapatatag ng magnesium ang buong prosesong ito na tinitiyak na ang daloy ng enerhiya at pagpapahinga ay nananatili sa balanse. Kapag pinagsama sa sikat ng araw, pagtulog at paggalaw, ang manutrien na ito ay bumubuongang isang metabolic triad na may kakayahang baliktarin ang karamihan sa inakala nating hindi maiwasan tungkol sa tumatandang kalamnan. Narito ang patuloy na ipinapakita ang pananaliksik at karanasan. Kapag na-optimize mo ang manutrien na ito, hindi mo lamang pinapanatili ang kalamnan, ibinabalik mo ang sigla, nababawi mo ang balanse, kumpiyansa, at pisikal na kalayaan. Ang mitokondriya ay nagiging mas mahusay, humuhupa ang pamamaga, at nagsisimulang kumpunihin ng katawan ang sarili nito tulad ng disenyo nito. Kaya, habang ikaw ay nagpapatuloy mula sa pag-uusap ngayon, isaalang-alang ang hamong ito. Pumiling ang isang pagbabago upang simulan ngayong linggo.
lumabas para sa sikat ng araw sa umaga. Magdagdag na mga fermented na pagkain para sa bitamina K2. Magsamangam gadahon ng gulay na mayaman sa magnesium sa iyong hapunan. Ang maliliit, pare-pareho na mga hakbang ay magbubungangang kahangahangang pagbabago sa selular. Ang susi sa mahabang buhay ay hindi matatakpuan sa komplikadong formula o milagrong tableta. Ito ay matatagpuan sa pagpapanumbalik ng biological symphony na pinatahimik ng panahon. At ang dalawang bitamina na ito na gumagana ng makasama sa magnesium ay kabilang sa mga pinakamakapangyarihang kasangkapan upang muling buhayin ang symphony na iyon. Kung ang mensaheng ito ay nagbigay sa iyong halaga, iniimbitahan kitang pindutin ang like button, ibahagi ang iyong mga iniisip sa mga komento, at mag-subscribe sa channel. Bawat linggo, susuri natin ang mga pananaw na batay sa ebidensya tungkol sa nutrisyon, genetics, at longevity science, mga praktikal na kasangkapan upang matulungan kang mamuhay ng mas malakas, mas matagal, at may layunin. Dahil ang pagtanda ay hindi ang pagkawalan ng kabataan, ito ay ang pagkakataong makabisado ang iyong biology. At ang pagmamayari na yun ay nagsisimula, literal, sa mga nutrient na nagpapagana sa iyong mga sel.